Okay, so hello po. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. It's already 1:30 dito sa aking relo. Ayan, so pare-parehas tayo ng oras ngayon. Sabi ko, kay Director, sharp 1:30, magsisimula ako. Ayan, so tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating pag-aaral. And every day, nakikita ninyo kami sa inyong mga screen, sa inyong mga cellphone. And praise the Lord, tayo ang ginagamit ng Panginoon upang maihayag ang kanyang salita. Katulad nga ng aking laging sinasabi, ito'y isang pribilehyo sa atin. Dahil hindi naman lahat binigyan ng pagkakataon or chance ng Panginoon na makapakinig ng kanyang salita. So this is our all privilege, mga mananampalataya, dahil tayo lahat ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang marinig ang kanyang salita. Okay? So, our main text, kahapon, binigyan ko po kayo ng idea or ng clue about sa ating text, which is taken from the book of John, chapter 4, verses 20 to 24. And basahin natin siguro sabay-sabay, kaya ako naglagay dito nag-iba ako ng setup para mabasa natin sabay-sabay kung ano ba ang sinasabi doon sa ating Bible. Dahil yung iba walang mga Bible, gamit nila yung mga gadget at cellphone nila. Okay? Sabi po dito, our ancestor worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Now, woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. 22, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Verse 23, yet a time is coming and has now come, when the true worshiper will worship the Father in the Spirit, and in truth, for they are the kind of worshiper the Father seeks. 24, God is spirit, and his worshiper must worship in spirit and in truth. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay manalangin. Father in heaven, we thank you, Lord, for this afternoon. As we come to you, Panginoon, to study your word, worshiping your highest name, O Lord. We pray, Father, na ituro mo sa amin ang truth from your words, so that we may see, we may hear, we may understand deeply your words, and that we might respond with obedience, Panginoon. Higit, Panginoon, ay yung mayroong kaming kababaan ng loob na magpasakop sa iyong salita, O Diyos, sa hapong ito, sa araw na ito, Panginoon. At patuloy ka naming pinupuri sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Now, I believe, mga kapatid, this particular verses na ating binasa is the most significant New Testament passage on worship. At ito ay pumapatungkol sa conversation ng isang babae na Samaria at ng ating Panginoong Jesus. Hindi po ba? At kung inyong mapapansin, ang word dito na worship ay nag-appear in one form or another many times sa passage na ito. Kung mapapansin natin, worship on this mountain, worship in Jerusalem, worship the Father, worship what you do not know, worship what we don't know, worship the Father, worshiper, and the other form will worshipers. Napakaganda yan, mga kapatid. So, kailangan nating tignan, intindihing mabuti, kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus. Bakit inuulit-ulit niya dito ang patungkol sa pagsamba? Worship. Okay? Now, in verse 23, bago ko po ito makalimutan, sa inyong mga verses, ang sabi diyan, sa inyong mga Bible, yet a time is coming
sabi diyan, and has now come when the true worshiper, then pwede nyo pong guhitan yan o pwede nyo siyang i-note yung the true worshiper sa inyong mga Bible, Dahil yan po ang pinaka-theme ng ating text na ito. Unang-una, ang kailangan ng Diyos ay ang mga totoong mananamba. True worshiper. Hindi kailangan ng Diyos dito ng mga nagkukunwari. Yes, kailangan natin ng mga ganitong accessories, ng mga facilities para sa ganon i-broadcast natin ng maayos ang salita ng Diyos. But this is only secondary. You know what I'm saying? But the most important thing na kailangan ng Diyos sa atin ay yung laman ng ating puso. True spirit worshiper, ika nga. Now, if we're going to give Him that true spiritual worship, we have to know what it is. Alamin natin kung ano yon, tama? Then, marahil, itatanong natin sa ating mga sarili, but what is acceptable true spiritual worship, Arnel? Bago natin sagutin yan, yung question na yan, itanong muna natin sa ating mga sarili, mga kapatid, do I really worship God? Ask this question to the Lord. Is that a priority for me? Do I come faithfully worshiping the Lord? Regularly with a deep heart commitment to worship God? Meron bang hangarin sa ating mga puso na kilalanin natin ng Diyos? Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Meron ba tayong ganong puso? Kung meron, nasagot na yung tanong natin. At yun ang kailangan ng ating Panginoon, which is the true worshiper. May mga ilan kasi na nagsasabi, pwede naman daw na mag-worship kahit saan. Okay. Tanggapin natin. Sige, pwede naman pala. Kahit hindi ka na pumunta sa church, pwede naman mag-worship. Yes, that's true. Hindi tayo sumasang-ayon dyan. Hindi tayo nagdi-disagree dyan. Uma-agree tayo, sumasang-ayon tayo sa bagay na yan. Or you can search at a topic, to a website, then stay at home, especially now. Hindi mahalaga ang magpunta sa church, Arnel. Alam niyo yun, yung ibig kong sabihin. Mga kapatid, nakakatakot po yung mga ganitong tao. Nakakatakot sila, totoo. Yung mga sinasabi nilang hindi na kailangan pumunta ng church, totoo, nakakatakot itong mga to. Dahil pansinin ninyo, ngayong nasa bahay na sila, dahil lockdown, wala silang gagawin kundi matulog kumain. O sige, hindi na kamo mahalaga magpunta sa church. Okay. Kahit nasa bahay na lang, pwedeng mag-worship. Okay. Mag-YouTube na lang ng mga teaching. Okay, sige. Then, pansinin nyo ngayon, sila ngayon yung mga promotor na gustong pumaten ng church, ng misa, ng kung ano-anong mga activities sa loob ng church. Hindi mo maintindihan ng mga tao, no? Nung walang lockdown, ang gusto nila nasa bahay, doon na lang daw mag-worship, doon na lang manood ng YouTube, Grace to You, Legionnaire, Desiring God, doon na lang makinig. Ngayon, hindi pwedeng lumabas. Di mag-stay ka ng bahay mo, mabulok tayo ng sama-sama sa bahay natin. At mas maganda kung mabulok tayo doon sa loob ng ating tahanan na mayroong kapakinabangan na tayo nag-aaral, paano kung hindi? Minsan ang tao, hindi mo maintindihan talaga. At ito pa, ang mas lalo nakakatakot, mga kapatid, yung mga members na nasa church sila, ngunit yung presence and mind nila wala doon sa tamang pagsamba. Yun ang mas nakakatakot. Dahil alam na nila ang katotohanan, subalit, inililiko nila ito. Alam yung ibig kong sabihin? So now, this afternoon, tanong ko po kayo,
Nasaan ang puso ng bawat isa sa atin sa pagsamba natin sa ating Panginoon? Laging ina-announce na may mga gawaing ganito. Nasaan ang ating puso? Kaya nga sabi ko sa inyo, alam ng Panginoon ang laman, ang hangarin ng ating puso, kung ano ang nilalaman ng ating puso, bagamat ang tao ay hindi niya ito malaman kung ano ang laman ng puso, ngunit ng Diyos, alam niya ito. Kaya nga ang tanong sa atin ngayon ng ating Panginoong Diyos, maging sa akin, nasaan ang puso natin sa pagsamba sa Kanya? So now, we'll see now the one major point of our text. And I'm going to give you several major points sa pamamagitan ng mga text na ito. At ang unang punto na nais kong ibigay sa inyo mga kapatid is the importance of worship. The importance of worship. Ano ba ang kahalagahan ng worship para sa atin? Kaya nga kanina tinanong ko sa inyo, nasaan ang puso natin sa pagsamba sa ating Panginoon? Pangalawang tanong ko sa inyo, ano ang kahalagahan sa atin ng worship? What is the importance of worship sa atin? And I want you to understand how important it is, mga kapatid. Now, ang worship ay mahalaga sa apat na paraan. Apat na paraan. And I will give you 4 reasons, brother and sister. Are you ready? First, Scripture demands it. That's the one point. More importance of worship. Pangalawa, all of our life is affected by it. And pangatlo, it is the major theme of redemptive history. At yung pang-apat, it is commanded. Tingnan natin yung unang punto. Let's look. Number 1, Scripture demands it. Ang unang dahilan is worship is important is because Scripture demands it, or Scripture speaks so frequently of it. The Word of God literally repeats hundreds and hundreds of times. Generation from generation, inuulit-ulit. Naririyan lagi ang gospel. Patungkol sa pagbibigay halaga sa atin ng pagsamba sa Diyos. Now, the entire book of the Psalms will be a good starting place, mga kapatid, para lubusan nating maintindihan ang unang punto kung bakit mahalaga ang worship. At gusto kong ibaling ang inyong kaisipan ngayon mula sa Old Testament. Although na ang ating text ngayon is taken from the book of John, chapter 4, verse 20 to 24. This time, gusto kong ibaling natin ang ating isipan muna, sandali, doon sa Old Testament. Are you ready? Now, in the 20th chapter ng Exodus, mga kapatid, nung binigay kay Moses ang 10 Commandments, remember, naalala nyo? What is the first commandment? You shall no other gods before me. That's the first commandments na binigay sa atin ng Panginoon during Exodus, during the Old Testament. Ibig sabihin, walang ibang sasambahin maliban kay Yahweh. Sa Kanya lang. Wala na. That's it. Walang any alternative na pwedeng sambahin. Hindi ka mag-uukit ng kahit na ano at yung kalahati ay sasambahin mo at yung kalahati panggatong mo. Wala nang ganong sinabi. Ang sinabi lang, you shall have no other gods before me. And that's the first commandments na binigay sa atin ni Yahweh during the Old Testament, in the 10 Commandments. And then sa verse 14 ng chapter 34, with the same book of Exodus,
Ang sabi diyan, do not worship any other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Nakita nyo? Ang ating pinag-aaralan, mga kapatid, ay worship. Subalit nakikita ninyo, doctrinal pa rin. Bakit? Pinag-aaralan pa rin natin ang characteristic o attributes ng ating Panginoon. At hindi lang worship. Napapansin nyo, broad ang worship. Kaya nga nung binigay ni Pastor John ang topic na ito sa akin, ang about sa worship, hindi ko alam kung anong kukunin kong unang i-discuss dahil napaka-broad ng worship. And we can also connect worship about the attributes of God. And the one attribute of God is He is a jealous God. Kaya nga wala kang ibang sasambahin maliban kay Yahweh. Maliban kay Yahweh. Mas lalong pinagdiinan ni Yahweh na walang ibang dapat sambahin maliban sa Kanya because He is a jealous God. And similarly, sa sinabi sa may New Testament, sa may Matthew chapter 22, verses 37 and 38, where the young man came to Jesus. Allow me to read this one. Okay. Jesus replied, ang sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your heart, mind. This is the first and greatest commandment. With the same similarity na ibinigay ni Yahweh sa Old Testament na walang ibang malibang sasambahing Diyos. At ang sabi dito, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Dahil bakit? Ito ang unang utos na ibinigay ng Diyos sa atin. So worship then is the first commandment. Tama? At ito ang positibong banda. Ito ang positibong banda doon sa may negatibong pagsamba ng tao sa ibang Diyos-Diyosan sa Exodus. Sa Old Testament. Kaya binigay ni Yahweh ang utos na walang ibang dapat sambahin maliban sa Kanya. Okay? Ang sabi, thou shalt not have any other gods. At iyan ay negatibong katayuan ng isang tao. Pero dito sa may Matthew na ating nakita ngayon, chapter 22, verse 37 to 38, this is positive. Positive. Bakit? Binigyan ka niya ng pagkakataon na mahalin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Hindi katulad ng isa. Huwag kang gagawa ng kahit na ng Diyos. Diyos-Diyosan, maliban sa akin, ang sabi. Nakuha nyo? Kaya ang sabi ko sa inyo, isa ito sa pribilehyo sa atin. Kaya nga bago ako nagsimula sa inyo, ang sabi ko sa inyo, isa itong pribilehyo sa atin, maging ako na narito sa inyong harapan, at kayo na mga nakikinig diyan sa inyong mga kanya-kanyang tahanan, isa itong pribilehyo sa atin na ibinigay ng Diyos na mahalin natin siya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Marahil, tulad ng sabi ko, marahil maraming tao, mga kapatid, ngayon, maging totoo tayo sa Panginoon, na marami tayong mga Diyos-Diyosan sa ating mga buhay na hindi tayo nagiging maingat, na hindi natin alam. Nasasaktan natin ang damdamin ng Diyos because He is a jealous God. Kung ang priority mo sa iyong buhay ang iyong asawa, ang iyong anak, then, yun ang Diyos mo.
Kung priority mo sa buhay ang iyong trabaho, ang iyong position sa kumpanya, ang iyong gagandang mga business, bahay, etc., mga sasakyan kayamanan, at yan ang priority ninyo kaysa sa Diyos, then, yun ang Diyos-Diyosan ninyo. Yun ang Diyos ninyo. Hindi tayo nagiging maingat sa ganong paraan. Hindi tayo nagiging maingat sa ganong pag-iisip. Subalit, yun po ang realidad. Yun ang katotohanan. Na ito ang nagiging Diyos-Diyosan natin, na nagiging hadlang natin upang hindi tayo makapagsamba ng tama mula sa puso, mula sa ating kaluluwa, mula sa ating kaisipan, then we are useless sa harapan ng ating Panginoon. At dito po, sa passage na ito na makikita natin sa may Matthew chapter 22, ito ay positibo, positive from God. Sabi, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, strength. That's the priority for man's existence. Kaya nga mawawala ng silbi ang ating buhay kung hindi natin ito ginagawa sa Panginoon. Mawawalan ng saysay ang lahat ng ating buhay because that's the priority for man's existence. Nakuha nyo? Therefore, man is made to worship God. Remember, sinabi ko sa inyo kung ano ang worship. Nung mga nakalipas na araw, worship is giving, not receiving. Worship is the opposite of the ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Therefore, that is receiving. Therefore, ano man ang ministry ginagawa mo sa buhay mo, ano man ang iyong ginagawa mo para sa kalatian ng Panginoon, higit, ginagawa mo ng may pagmamahal, sa puso, sa kaluluwa, para sa kaprihan ng ating Panginoon. And that's the priority for man's existence. Naalala ninyo mga kapatid, sa may chapter 25 ng Exodus, when God called out His people, nakipagtipan sa kanilang Diyos, sa kanilang kalagitnaan, at nagbigay ng instruction si Yahweh sa kanila, kung saan lamang nila sasambahin o pwedeng sambahin si Yahweh. So that they might focus on that place. God gave them all those instructions, brother and sister. Alam niyo yan? That is to build that place kung saan sila magpupuri at sasamba kay Yahweh, and that is the tabernacle. Now, have you heard ever, or have you ever heard about that tabernacle? Or about the instruction na binigay ng Panginoon sa mga taga-Israel para itayo ang tabernacles or tabernacle? Sa bago, hindi kayo siguro familiar dito. But you will just really amaze. You will really amaze, mga kapatid, kapag napag-aralan nating mabuti hanggang sa mga susunod na araw ang patungkol dito. At kung tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, malalaman natin. Nung sila po ay pinalaya ni Yahweh mula sa Ehipto sa kamay ni Pharaoh sa pamamagitan ng kanilang father, si Moises, leader. And they began to wander in the wilderness. Reklamo dito, reklamo doon, yung pagkain, reklamo, ang daming complaints sa Panginoon na kung saan hindi sila pinabayaan ng Panginoon sa kabilang banda. Yet, God has calling them to worship. And so, sabi ni Yahweh sa kanila na magtayo sila ng middle of the camp, ng isang tent. At yun nga yung tinatawag nating tabernacle. Now, listen to me please. It takes 7 chapters, mga kapatid, in the Bible with 243 verses ang mababasa natin upang ibigay lamang ni Yahweh ang lahat ng mga standards, pamantayan, sukat, taas, lapad, laki, etc., etc.
And all of the furnishing, lahat ng mga gamit doon sa loob that were to be a part doon sa place para itayo yung tabernacle. Isipin nyo yun, mga kapatid. 7th chapter with 243 verses, instruction lang yon, mga kapatid. Upang itayo yung tabernacle na kanilang doon sila sasamba, doon sila maghahandog. Lahat ay pumapatungkol ng mga verses na yan sa isang instruction ng Panginoon. Paano siya sambahin? At saan sila lamang pwedeng sumamba? Hindi ba interesting yun, mga kapatid, na alamin natin? Bakit ganun kadaming instruction ang binigay ni Yahweh sa kanila? Bingi ba itong mga taong ito? At sa kabilang banda, kung iisipin natin, when God creates the universe, the whole creation, in Genesis, mga kapatid, just one chapter with 31 verses, kalas, tapos ang sanlibutan. Naririto agad. Na-curious lang talaga ako dito sa mga tao, dito sa mga Israel na talaga ito. Biruin mo yung 7th chapter na puro instruction, 243 verses, puro instruction sa kanila. And yet, in one creation, one chapter, in 31 verses, tapos ang paglikha ng Panginoon sa atin. So, anong point ko ngayon dito sa inyo, mga kapatid? Bakit ko ito sa inyo sinasabi? Ibig sabihin, God really is concerned with the right worship. That's my point. Nakuha nyo? God really is concerned with the right worship. Kung ang lahat ng sasabihin ni Yahweh sa kanila ay susundin lahat ng mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang leader na si Moises, and in giving that whole prescription sa kanila for worship, the whole intent of it was that they might focus on God. Sa lahat ng sasabihin ni Yahweh ay kailangan nila sundin. Walang sosobra, walang kukulang. But you know, mga kapatid, listen, hindi naman talaga ganun kaganda yung tabernacle, ano? Hindi naman ganun kaganda. Look at the picture. Nakikita naman ninyo siguro sa inyong camera. And this is Tema Valley Park, Israel, tabernacle. And this is the model of the tabernacle in Tema Valley Park, Israel. Pangit tignan ito sa labas, mga kapatid. Hindi kaakit-akit. I mean, it was not pretty to look at. Look. Pero alam ninyo, sa loob nito, inside of the tabernacle was a holy place. And inside the holy place was a holy of holiest, which was a perfect cube. At sa loob ng tabernacle na yan, inside the holy of holiest was the Ark of the Covenant. Naroon yung Ark ng Covenant. At sa itaas ng Ark of the Covenant, naroon yung tinatawag nilang mercy seat. Naintindihan niyo yun, sinasabi ko? Na kung saan ang isang high priest, once a year, nagwiwisit yun ng dugo doon for as an atonement for the sin of the people ng bayan ng Israel. At doon sa may mercy seat na yon, doon tumitira yung tinatawag nilang Shekinah glory of God. And so, really, that tabernacle was called that because it was where the glory of God dwelt. At ito yung tabernacle na ibinigay sa kanila ng 7th chapter with the 243 instruction para gawin ang tabernacle na ito. At sa palibot ng tabernacle na ito,
Naroroon yung kampo ng bayan ng Israel. Naririto yung bayan ng mga Israel sa palibot niyan. At nasa gitna nila yung tabernacle. Nasa palibot niyan, mga bayan ng Israel. And their whole life was looking on focus on tabernacle. Nakatingin sila lagi doon sa may gitna ng tabernacle dahil nasa gitna yung tabernacle. Kaya kitang-kita nila lahat ang tabernacle na pinagawa sa kanila ng Diyos. Basahin niyo yung Numbers chapter 1 verses 52. In fact, mga kapatid, nung natapos na nilang tabernacle, when it was completed, listen, the glory of God came out of the sky and came right down doon sa may tabernacle and dwelt there. Upang sa ganon, bakit? Malaman ng mga taong nakapalibot dito na ang glory ni Yahweh ay naroroon sa may tabernacle na yon, na kung saan siya rin ang nagpagawa niya. Now, makikita natin in Exodus chapter 25 verse 22, I remember. Nang sabi doon, binigyan sila ni Yahweh ng lugar na kung saan sila sasamba sa Kanya. At alam pa ninyo, mga kapatid, ito, makinig kayo sa akin, Ngayon lang, kahit ngayon lang kayo makinig sa akin, please. Alam ba ninyo, sa loob ng tabernacle, walang upuan. Walang upuan. Dahil hindi sila pumunta doon for service, hindi sila pumunta doon for ministry. At lalong hindi sila pumunta dito para sa concert na may patay-patay sindi kung ano man. Hindi sila pumunta dyan. Hindi. Dahil kikidlatan sila talaga ng Panginoon dyan. Ngayon, praise the Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Tayo ngayon dito, mayroon tayong magandang upuan habang nag-worship sa Panginoon. Naka-aircon pa tayo. Ang ganda ng facilities natin. Malamang ang ilan sa inyo habang nanonood sa akin, ngumunguya pa ng kanilang lunch. Sa Pilipinas, baka nagdi-dinner habang nakikinig sa akin while you are worshiping the Lord. Ngumunguya pa kayo. Sige po, lunukin nyo muna. Ayan, lunukin nyo muna. Napaka-bless natin, mga kapatid. Napaka-bless natin. Kaya nga sabi ko kay Mary France kanina, ma, kako sa kanya. Na-amaze ka ba sa ginagawa ng Panginoon? Nakita mo kung anong lugar ko dati doon sa disyerto na parang katulad ng tabernacle lugar. Alam yan ng mga nagsusundo sa akin. 1 hour ang biyahe doon. Ang init-init. Disyerto, pag nag-sunstorm, lahat, kwarto ko puro alikabok, lahat. Pati higaan, alikabok, pagpagin, lahat alikabok. Dahil disyerto nga. Nakita mo, mama, ako yung kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa atin. Lahat prinubide ng Panginoon. Laptop, TV, keyboard, lahat. Sabi ko nga kay Mary France kanina, wala tayong director, wala tayong cameraman, wala tayong sa mga taga-tulong-tulong ng sa akin. Sabi ko nga, ako na lahat ang magtuturo, ako na lahat mag-aayos ng mga technical, ako na lahat, sabi ko. Kaswelo naman ng mga manonood, sabi ko. Kung pwede ko lang sisihin si PG, bakit ako? Pero hindi pwede, Ministry na yan na binigay sa'yo, pinagkatiwaan ng Panginoon. Baka batukan ako, Ibig kong sabihin, napaka-blessed pa natin, mga kapatid. Yun ang punto ko. Marahil lang iba sa inyo, habang nakikinig sa akin, nakahiga pa. Nakataas pa yung mga kamay, yung mga paa, nakapatong. Feeling, sarap, buhay, di ba? Napakasarap. Ang punto ko sa inyo ganito. Pero ang mga taong ito, they will go there in tabernacle for anything other purpose than to worship God kung saan sila sinasabing magsamba sa Kanya. Marahil ang iba'y galing pa kung saang lugar, marahil, para lang doon mag-worship sa may tabernacle. Ngunit tayo, mga kapatid,
And then ang iba, tatamad-tamad pa ay nanay ko. And in the middle of that worship, mga kapatid, or worshiping place, naroroon ang Diyos sa kanila. At ni-reveal niya ang kanyang presence sa pamamagitan ng Shekinah glory on the mercy seat between the wings of the cherubim. And God says, anong sabi ng Diyos? I will meet with you there. Katatagpuin ko kayo doon. Kaya nga, when you worshiping the Lord, brother and sister, always remember this. When you worshiping the Lord, sasabihin sa atin ng Panginoon, I will meet you there. Katatagpuin kita doon, Arnel. While you are worshiping now to the Lord, listening to me, kapatid, sasabihin ng Panginoon sa iyo, katatagpuin kita diyan. Binigyan sila ni Yahweh ng lugar na kung saan sila sasamba sa Kanya at makikipagkita sila doon. So ang gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid ay sa kanila, worship was the most priority. You hear that? Worship was the priority sa kanila. At may natatanging lugar lamang silang pwedeng mag-worship. Na kung saan, doon sila katatagpuin ng ating Diyos o ni Yahweh. At kung inyo pong babasahin ang book number sa huli ng first chapter nito, hanggang sa umpisa ng second chapter, at inyo pong mababasa doon, na ininstrukan sila ni Yahweh, ang kanyang people, around the tabernacle. Mamamangha ka talaga, mga kapatid. The Bible tells us, mga kapatid, in Numbers chapter 1, about 52 to 53 verses, outside the tabernacle, malapit sa tabernacle, naroroon yung mga priests. Doon ang kanilang camp. Sa loob ng 40 years, napaikot-ikot ang lipi ng bayang Israel, kasama lagi ang mga priest na ito. And then pagkatapos ng mga priest, naririyan ngayon yung mga Levites. Now, ang mga priest ay pinagkatiwalaan ng Pinagkatiwalaan sila ng worship. At ang ibang mga Levites ay pinagkatiwalaan sa ibang service, ibang ministry. Kaya nga sabi ko sa inyo kahapon, pagkaakibat ito. Worship, ministry. Ministry, service. Hindi ka pwedeng worship ng walang ministry. At hindi ka rin pwedeng ministry ng walang service. At yung mga ibang mga taga-Levites, tagabuhat sila ng tabernacle kung anumang mga activities doon. At ng Ark of the Covenant. And so, in order na una ang priest, tapos sumusunod ang mga Levites. And then, on the outer ring outside, naroon ang lahat ng mga 12 tribes of Israel. Ibig sabihin, ang kanilang main focus ng lahat ng kanilang kinabibilangan was in regards to the matter of worship. Wala nang ba? That was the greatest proclamation, mga kapatid, na ginawa ni Yahweh sa kanilang kalagitnaan. I am to be worshipped, sabi ni Yahweh. Even in the age of the priests, mga kapatid, according to Numbers chapter 1, verse 3, sa edad na 20 years old, naglilingkod na itong mga priest na ito. Sa edad na 20 bilang isang sundalo. When a young man reached the age 20, compulsory silang mag-serve bilang isang sundalo. In Numbers chapter 8, verse 24, sinabi doon na ang mga Levites ay magsisimula sila na maglingkod sa tabernacle at sa templo pag naabot na nila, pag na-reach na nila yung age na 25.
But in Numbers chapter 4 verse 3, sinabi doon na ang mga priest ay dapat age 30. Ang isang soldier ay age 20 at ang isang nagsuserve na age ay 25, ang priest ay 30. Ngayon, siguro nagkakaroon kayo ng question sa akin. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Bakit ko ito sinasabi? O bakit mo ito sinasabi, Arnel, ngayon? At ano ang connected nito sa chapter of John o sa book of John o chapter 4 na ating pinag-aaralan? You know, my friend, very simple. Very simple. And I want you to listen, please. Because worship was the priority and demanded the highest level of spiritual maturity. Dahil ito ang pinakamataas na responsibility na ibinigay ng Diyos sa kanila, na ibinigay ng Diyos sa atin. You hear that? Because worship was the priority and demanded the highest level of spiritual maturity. Hanggang sa templo ay na-build na ito ng mga facility, permanent temple, Jerusalem and again. Hanggang sa natapos na. The focus was the focus and the core was to be worship the Lord. You see that? Worship is the priority. You say, Arnel, di ba ang text natin is John? And that is all Testament yung iyong pinagsasabi ngayon sa akin. Yes, that's correct. Ang sinasabi natin dito, kung pagbabasehan lamang natin mga kapatid, ang Old Testament na pamantayan sa pagsamba, marahil ni isa sa atin dito, ni isang kalingkingan hindi papasa, mga kapatid. Believe me. This is just few. Actually, marami pa yan. Marami pa yan, mga kapatid. Marami pa instruction sa kanila. At marami pang sumunod na inutos sa kanila. Kaya nga ito ang tanong ko sa hapong ito sa atin. Ito ang tanong ko sa atin, mga kapatid. Totoo. Maging totoo tayo sa ating Panginoon. Nasaan po ang puso natin sa tuwing tayo ay nagpupuri sa Panginoon? Minsan pa ginagawa na lang natin itong ritual, o marahil dahil sa kinagyasnan na lang natin, o dahil sa inutusan lang ako ni pastor, kaya ako magtuturo. Ganun ba? May puso ba tayo tulad ng isang awitin na kinanta ko kanina na pinasadahan ko? Meron ba yan, kanta? Meron ba tayong ganyan na puso? Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and all your mind. Looking into your eyes, you said with I say I want you more. Oh, I want to know you more. Listen, narinig niyo yan? Mga kapatid, ngayong binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon na magpuri sa Kanya. Ginamit ang COVID-19 para magkaroon tayo ng ganito dahil marahil dati tinatanggihan ninyo ang salita ng Diyos. Ngayong binigyan niya tayo ng chance na kilalanin natin siya na hindi na kailangan pumunta sa may tabernacle sa Israel para doon mo siya sambahin. Ngayon, kahit nasaan ka, you can worship Him. Ang tanong na lang natin ngayon, nasaan ang ating puso sa pagsamba? Nasaan? Kaya nga tulad ng sabi ko, pag sinasabi ko talaga ito, grabe, naiiyak talaga ako. Diyan sa Pilipinas, sa Amerika, sa ibang lugar na mga malalaya ang ganitong klaseng pagtitipon. Gamitin ninyo ang kalayaan na yan na may bahagi ang salita ng Diyos. Yun ang lagi kong sinasabi din. Gamitin ninyo ang kalayaan na yan sa pagsamba sa Diyos.
Kaso mahirap talaga sa atin, mga kapatid. Pinipilit nating isantabi ang tunay na kahalagahan o kahulugan ng worship. But in the Old Testament, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi pwede ito. Hindi pwede yan, mga kapatid. Hindi sila pwedeng magpabanji-banjing, mga kapatid. Because according to Scripture, and according to our point, number 1, the Scripture demands it sa kanila. Now, this is just take off, tulad ng sabi ni PJ kahapon. This is just take off. Just introduction. Pambungad ika nga ng ating unang punto sa ating main text from the book of John, chapter 4, verse 20 to 24. Next time, tomorrow, abangan natin ulit ito. Yaman na nagkaroon tayo ng views or ideas sa ating main topic. Bukas, upuan natin ito ulit. At tanungin natin ngayon ang ating mga sarili, nasaan ang puso natin sa pagsamba natin sa ating Panginoon. I have more time, mga kapatid, and I have 1 hour actually na para mag-discuss sa inyo. And I have more 15 minutes more. Privilege to sing together. Awitin natin ito sa ating Panginoon. Ang kantang ito, mga kapatid. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, stirs up within me. Cries to say I want you know. Oh, I want to know you more. Just the time I feel that I've been caught in the mind of self. Just the time I feel my mind's been bought, I will be well. That's when the breeze begins to blow. I know spirits and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, deep within. Oh, I want to know you. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Tulad ng awiting ito, mga kapatid, may puso ba tayong ganito? Do we have a heart same like this? Like this song? Hindi po ba napakasarap alamin, kilalanin kung sino ang Diyos na sinasamba natin? Na sa inyong pagsasaliksik, siya pa rin ang naisin mo. Na maging sa iyong awitin, siya pa rin ang sinasaliksik mo. Inaalam mo pa rin siya. Di ba napakasarap nyo, mga kapatid? So again, brother and sister, this is encouragement sa atin.
And I encourage you as well, mga kapatid, na maging totoo tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, once again, Panginoon, at kulang ang aming oras, Panginoon, upang paglaanan ng lahat ng bagay na pagsamba sa iyo. Bigyan mo kami muli ng panahon at oras ng pag-aaral, O Diyos, higit ng iyong salita at ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ng mayroong pag-ibig sa puso, ng may isipan sa kaluluwa, sa espiritu at sa lakas, Panginoon. Na doon, Panginoon, makikipagtagpo ka sa amin. Sa aming pagsamba, makikipagtagpo ka sa amin. Lord, we are excited, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Salamat sa iyong grasya sa amin. Dalangin ko, Panginoon, sa mga kapatid namin na wala pa silang ganap na relasyon sa iyo. Ito po ang panahon, O Diyos, na marahil mapanood nila, marinig nila ang ganitong katuruan, na marahil iba sa kanilang pandinig. Panginoon, gamitin mo ang ganitong klaseng pagkakataon upang ituwid kami. Dahil ang iyong salita, O Diyos, ang siyang katotohanan. At ang katotohanan ito, ang siyang patuloy na magpapalaya sa amin. Panginoon, salamat sa iyong banal na Espiritu at sa iyong bugtong na anak na si Jesu Kristo. Amen.